Isipin mo ang eksena. Nakatayo ka ng harapan kasama ang isang taong gustong wasakin ka. Hindi bukas, hindi mamaya, kundi ngayon na. Walang darating na tulong, walang labasan sa likod mo, walang himala sa abot tanaw. Sa sandaling ito, ang lahat ay gumuho tungo sa isang katotohanan. Ang tunay na larangan ng digmaan ay hindi nasa labas. Ito ay nasa loob ng iyong isipan. Pinipiga ng takot ang iyong dibdib. Umaakyat ang tibok ng iyong puso sa iyong lalamunan. Sumisigaw ang iyong likas na hilig para tumakas. Ngunit may isa pang posibilidad na umusbong. Musika. Ang posibilidad na maging mahinahon, hindi magugulo, hindi maaapektuhan ng ingay ng panganib. Kasing tahimik ng isang bundok sa ilalim ng marahas na bagyo. Naniniwala ang mga estoiko na ang isang taong kumokontrol sa kanyang panloob na mundo ay hindi masasakop ng panlabas na mundo. Musika. At sa mga susunod na sandali, matututunan mo kung paano manatiling kalmado sa anumang paghaharap, hindi sa pamamagitan ng tsansa, kundi sa pamamagitan ng pagpili. Mas naunawaan ng mga sinaunang estoiko ang tunggalian kaysa sa iba. Si Marcus Aurelius ay namuno sa isang imperyong magulo, ngunit nagsulat tungkol sa pagpapanatili ng isang malinaw at handang isipan. Si Seneca ay namuhay sa ilalim ng isang marahas na emperador, ngunit itinuro na walang insulto o banta ang makakagambala sa isang taong naguutos ng kanyang sariling mga iniisip. Si Epictetus, na minsang naging alipin, ay nagpaalala sa kanyang mga estudyante na ang isang malayang pag-iisip ay hindi matatakot. Ang kanilang mga turo ay hindi abstraktong pilosopiya. Animang ay daduway mga praktikal na kasangkapan para sa presyon, pananakot at psikolohikal na pakikidigma. Ipinapakita nila sa iyo kung paano manatiling panatag kapag ang lahat ng nasa paligid mo ay ginawa upang sirain ka. At kung matututunan mo ng malalim ang mga prinsipyong ito, lalakad ka sa anumang paghaharap, emosyonal, pasalita, pisikal, taglay ang tahimik na kumpiyansa ng isang taong hindi maaaring matinag. Prinsipyo 1. Mag-isip ng mababa tungkol sa iyong sarili at malalim tungkol sa mundo. Itinuro ng mga estoiko na ang ego ang unang kaaway. Sa sandaling personalin mo ang mga bagay-bagay, ikaw ay nagiging reaktibo at bulag. Ipinaalala ni Marcus Aurelius sa kanyang sarili na ang mga insulto ay walang kahulugan, maliban kung ikaw ang magbibigay ng kahulugan sa mga ito. Kapag kumalas ka mula sa iyong ego, nawawala ng talas ang atake. Sa paghaharap, ang pagkalas ay kapangyarihan. Sa halip na mag-react, ikaw ay nagmamasid. Sa halip na magdepensa, ikaw ay nagsusuri. Ang taong nananatiling emosyonal na neutral ay laging may hawak na bentahe. Tandaan, ang sitwasyon ay hindi tungkol sa iyong halaga. Ito ay tungkol sa iyong kontrol. Ang nananatiling kalmado ang nagmamay-ari ng larangan. Prinsipyo 2. Ang pag-aayos sa iisang resulta ay daan patungo sa pagkatalo. Nagbabala ang mga estoiko laban sa katigasan. Isinulat ni Seneca na ang isang marunong na tao ay umaangkop sa mga pangyayari, tulad ng isang mandaragat na umaayon sa hangin. Kapag kumapit ka sa iisang resulta, ikaw ay nagiging predictable. Ang pagiging predictable ay kahinaan. Pakawalan ng pagkakahawak at ang iyong isip ay magiging tuloy-tuloy. Nakikita mo ang mga anggulong hindi nakikita ng iba. Kung ang isang tao ay umaasa ng galit, mag-alok ka ng katahimikan. Kung inaasahan nila ang pagtutol, ibahin mo ang iyong paninindigan. Ang kakayahang umangkop ay nakapagpapatalsik sa isang kalaban bago pa man sumiklab ang tunggalian. Ang katigasan ay takot na nakadamit bilang lakas. Ang estoiko ay hindi matigas. Ang estoiko ay tubig. At ang tubig ay nananalo sa pamamagitan ng pag-agos sa paligid ng mga balakid, hindi sa pamamagitan ng pagbagsak sa mga ito. At kung ang mga ideyang ito ay sumasalamin sa iyo at gusto mong palakasin ang ganitong pag-iisip ng kaunti pa araw-araw, isalang-alang ang pag-subscribe sa Stoic Spring. Sa pagsali, nabubuo mo ang ugali ng pagprotekta sa iyong panloob, na kapayapaan at paglago sa kapanahunan. Isang pagsasanay na nagiging tunay na kalmado kapag ito ang pinakamahalaga. Prinsipyo 3. Mayroong higit sa 100 patungo sa tuktok ng bundok. Itinuro ni Epictetus na ang tanging bagay na nasa ilalim ng iyong kontrol ay ang iyong tugon. Ang lahat ng iba ay may napakaraming posibilidad. Ang isang paghaharap ay hindi isang makitid na lagusan. Ito ay isang tanawin na may maraming mga antas at labasan. Minsan ang lakas ay ang pagsasalita ng may katumpakan. Minsan ang lakas ay ang paghihintay. Minsan ang lakas ay ang paglayo ng tuluyan. Ang pag-urong ay hindi kahinaan kung ito ay nagpapanatili ng iyong bentahe. Sa mga argumento, ang katahimikan ay maaaring makapagpaubos ng agresor ng mas mabilis kaysa sa pagsigaw. Sa mga negosasyon, ang maliliit na konsesyon ay maaaring iposisyon ka para sa mas malalaking tagumpay sa hinaharap kapag naunawaan mo na laging may mga alternatibo.
Huminto ka sa paglalaro sa loob ng balangkas ng iyong kalaban. Huminto ka sa pagre-react, nagsisimula kang magdisenyo. Prinsipyo 4, mula sa isang bagay, unawain ang 10,000 bagay. Pinag-aralan ng mga Estoiko ang kalikasan ng tao ng may matinding katapatan. Naniniwala sila na sa sandaling maunawaan mo ang mga ugat ng pag-uugali ng tao, mahuhulaan mo ang mga sanga bago pa man ito lumaki. Karamihan sa mga paghaharap ay sumusunod sa parehong mga pattern. Ang galit ay kadalasang nagtatago ng takot. Ang mga insulto ay kadalasang nagtatago ng kawalan ng katiyakan. Ang pangingibabaw ay kadalasang nagtatago ng gumuhong pakiramdam ng kontrol. Kapag nakilala mo ang mga pattern na ito, huminto ka sa pagkagulat at kapag walang nakakagulat sa iyo, walang nakakapagpabagsak sa iyo. Ang kalmado ay nagiging natural dahil ang bagyo ay hindi na inaasahan. Kung bibigyan mo ng pansin ang tono, postura, pag-aalinlangan, at intensity, ang mga tao ay naghahayag ng higit pa sa kanilang nilalayon. Ang kamalayang ito ay nagbibigay sa iyo ng isang hindi nakikitang bentahe. Ang pag-iisip ng maaga, at ang pag-iisip ng maaga ay ang pinagmula ng pagiging panatag. Prinsipyo 5. Lumalaban ka ayon sa iyong pagsasanay. Sinanay ng mga Estoiko, ang kanilang isipan tulad ng pagsasanay ng mga mandirigma sa kanilang katawan. Si Marcus Aurelius ay nagsanay ng kahirapan upang hindi siya mabigla. Si Epictetus ay nagpagawa sa kanyang mga estudyante ng pagsasanay ng pagpipigil sa mga usapan upang manatili silang panatag sa ilalim ng presyon. Ang kalmado ay hindi swerte. Ang kalmado ay kondisyon. Kung hindi mo sanayin ang iyong isip na manatiling matatag kapag naiinis, paano ito mananatiling matatag kapag nanganganib? Kung nagpapanik ka kapag may abala, paano ka mananatiling makatuwiran sa tunay na tunggalian? Bawat paghaharap, banayad man o matindi, ay pagsasanay para sa susunod. Kapag may pumukaw sa iyo at tumugon ka ng may katatagan, hinahasa mo ang iyong disiplina. Kapag may nag-pressure sa iyo at pinili mong huminga sa halip na mag-react, pinalalakas mo ang iyong utos. Ang pagpipigil sa sarili ay isang sandata na nag-aalis ng pangangailangan para sa lahat ng iba pa. Patahimikin mo ang iyong sarili at ang paghaharap ay tapos na. Ang esensya ng paghaharap ng Estoiko ay simple. Hindi maaalog ng mundo ang isang taong hindi umaalog sa kanyang sarili. Kung titigil ka sa pag-personalize ng mga bagay-bagay, ikaw ay magiging hindi maapektuhan. Kung titigil ka sa pag-aayos sa mga resulta, ikaw ay magiging hindi mababasa. Kung tatanggapin mo ang maraming landas, ikaw ay magiging madiskarte. Kung makikilala mo ang mga pattern, ikaw ay magiging imposibleng dayain. Kung sanayin mo ang iyong isip araw-araw, ikaw ay magiging hindi masisira. Karamihan sa mga tao ay namumuhay sa reaksyon, hindi sa pagpili. Sila ay nasisira sa ilalim ng presyon dahil hindi nila natututunang harapin ito ng may intensyon. Ngunit sa mundong puno ng mga taong nagre-react, ang nananatiling kalmado ang siyang nananalo. Kaya sa susunod na may humamon sa iyo, huwag magmadali, huwag manginig, huwag lumiit. Huminga ka lang dahil sa sandaling manatili kang kalmado. Ang paghaharap ay sa iyo na. Salamat sa panonood at mangyaring mag-subscribe sa aking channel.